Yan, good day mga construct. Dito tayo sa project natin para mag-share ng mga panibagong construction tips. Yan, bali kung makikita nyo, halos buhos na yung ating mga column at tanggal na yung mga forma ng ating mga poste. So, ang i-discuss natin ngayon is yung minimum duration ng stripping of forms after concrete pouring. Simulan natin sa footing. Sa footing po, meron tayong sinusunod as per DPWH Blue Book na minimum duration of stripping of forms after concrete pouring is 1 day. Yan po is para sa mga sidings ng footings. Ayan. Tapos doon naman sa column at saka wall, shear wall, retaining wall, as per DPWH Blue Book po is 21 days. Then pagdating naman sa mga beams is 15 days after concrete pouring po yun. Then pagdating naman sa mga suspended slab is 8 days. Ayan. May mga ilang kayong makikitang books na hindi tugma dun sa DPWH Blue Book, pero ang ginamit ko na is yung as per DPWH Blue Book kasi mas malinaw yung explanation. Pero ang hindi ko lang sinunod dun is yung stripping of forms ng ating column in other shear wall or retaining wall. So far wala pa naman ako nagiging project na ganun. So ang sinusunod lang muna namin is yung para sa suspended slab at saka beams. Ayan. So pagdating sa column, usually after 1 day after concrete pouring is tinatanggal na muna namin yung formworks. Ayan. So ilan po muna share natin ngayon. This is Engineer Barlan sharing another construction tips. Thank you mga construct.